Yung comment nyo lang po ay sa pagkaka-appoint ni Secretary Remulla. Three things. One, sa taong bayan, pray. Two, sa atin lahat, bantayan. Three, kay bagong ombudsman na Remulla, congratulations and just follow your oath. So ako naniniwala lahat ng tao may talent. At ang mabigat kasi pagka sa judiciary, COA, ombudsman, once na mag-oath ka, nasa sayo na yun eh. So kung magpapagamit ka sa politika, may grupo ka, may agenda kang sarili, you can do that. But if yung konsensya mo, yung direction mo, pag nandiyan ka na, di ba, we've seen that in the past eh. We've seen Supreme Court justices appointed, then they went against the president. Di ba? Kasi sabi nila, sandali lang, pag appointed na. So ako, it's a clean slate for me ha. Give Boying Remulla a clean slate, then bantayan kung anong gagawin niya. Walang active na ligawan in the sense nung nilabas ni Senator Lacson yon, I can tell you, wala akong kinakausap. Okay. So, kausap kami ni SP Soto sa phone, I think the other day, about some things lang and etc. Tapos sabi nga niya, basta tayo yung friendship para nakakapag-usap tayo. Tapos inuulit nga niya. Tapos sabi nga niya, hindi kami actively. Sabi ko, SP, basta't yung majority nyo na sa inyo, minority namin, walang pagbabago. Pag may lilipat. Di ba? So, hindi mahaba usapan namin. But ang point ko is that, in a sense, there's always a ligawan. But in a sense na yung parang kami ni Cheese nung natanggal kasi Senator Migs, parang nasa isang kwarto kami nun. And mabilis nangyari. Parang within 24 hours, tawagan, get the signatures. Obviously sila, nung tinanggal nila si Senator Cheese, obviously that Friday, Saturday na sinasabi ni Ping, something similar. Hindi nangyayari ngayon yon. Ngayon, kung sasabihin mo may ganun-ganun, may kindat-kindat, or welcome kayo sa amin, syempre, pag nakikita-kita dito, kanya-kanya yan. But hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino, or kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority. But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan eh. But you can't take it away from the supporters of the majority na may social media na mainit silang wag palitan. And you cannot take it away from our supporters, 'di ba? All around the country na gusto na rin silang palitan. So that's the reality there. Sir, dun sa Blue Ribbon lang, ang nakabitin ho kasi dun yung invitation kina Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. Are you expecting o are you asking the next chairman na ituloy yung plano na yun? Ipatawag po yung mas dalawang mabigat yung kay former Congressman Zaldico kasi pag hindi pumunta, pwede i-contempt. 'Di ba? Which ginawa din ng House sa ibang mga nag-abroad. Pero kay Speaker Martin kasi it's his option talaga kasi congressman pa rin siya. Whether pupunta siya at hindi, 'di ba? But hindi mauubusan ng mga ganyan argument among the senators. Na pwedeng in the open, pwedeng sa caucus pag-usapan, but yung direction ang importante. At yung sabi ko nga dapat definition of terms. Di ba kasi yung na-offend si Senator Marcoleta at yung iba naming member nung sinabing hindi pa kayo clear. Wala akong problema na tingin ng mga tao guilty o inosente, pero hindi role ng chairman magsabing cleared ka o hindi. Role ng committee yon pag may conclusion na kayo. Pero dapat ba ipatawag sir yung dalawa, Romualdez at Zaldico? Kung ako masusunod, mas magandang humarap sila pareho. Pero yung sinasabi ko, mas madali yung kay former congressman. Kasi nga, hindi na siya congressman eh. So, pag in-invite mo, tapos hindi pumunta, pwede ka na mag-show cause, tapos pwede ka na mag-contempt. Sir, balik ko lang konti doon sa pitch nyo on resign all and snap elections. Yun nga po kasi apparently based on reactions, parang wala po masyadong hindi mabenta. So far si Senator Erwin, pero tinanong lang, may kulatilla lang siya bakit wala yung mayors. Tapos si Senator Bato, okay daw siya. Someone told me okay si Senator Joel, pero hanggang dun lang. So kumbaga sa isang produkto, hindi nabenta eh. Unfortunately, kasi I still think it's a good idea. Yun nga po, pero are you, kumbaga, do you acknowledge na it may be an impossible idea and also, meron po mga batikos na parang, ano purpose niyan? Why are you pitching it? Two Baka things. pamumulitin Okay, ka. one, it's an improbable. It's not impossible. I mean, kailan ka pa mag-iisip mag-cleansing, mag-clean slate kapag ka sinusunog na ang bahay
ng mga congressman, senador, or may people power na, or may communist or fascist takeover. So it's just a food for thought now. Number two, ba't ko naisip to? Ganun ako mag-isip na hindi mo pwedeng sabihin, I'm willing to die for my country, I'm willing to sacrifice, etc. So, I don't sacrifice other people. Hindi pwedeng sabihin, alam mo, para mawala ng problema, mag-resign na si President o mag-resign na si Vice. Hindi. Pero I'm willing to volunteer, all of us. But the question is, are you willing to volunteer yourself? Kasi I cannot force them naman. Willing ako kahit mauna, basta't kasama sila. Iba yung mauna, iba yung ikaw lang. Di ba? And the idea might not be good right now, and if they come up with solutions, yung ICI or Blue Ribbon, baka baliwala na tong idea na to. Pero pagka hindi nagkaroon ng solusyon tong sa corruption, tapos lalong lumitaw yung napakarami pa, there might be more radical solutions that we all won't like. Sir, long shot lang. Chacha, how about Chacha? Change of type of government. We have to have change. Baka mas ano? No, so we have to have change of values eh. Yung Chacha, meron nagtutulak niyan pero pabor sa kanila. Eventually, you do need charter change. There are things in our charter that needs change, but charter change cannot address corruption eh. Kasi it's not the system of government, it's the system of values, yung character, yung paniniwala, yung identity natin. Lahat ng bansa na kung saan yung cheating, stealing, and lying, kahit gaano kaliit, ay pinaparusahan at masama. Mas maganda ang takbo nila sa anti-corruption. Pero lahat ng bansa na parang konting plagiarism, okay lang. Daya sa exam, okay lang. Huwag ka magbayad ng taxes, jaywalking, okay lang. Magnakaw ka, basta't konti, okay lang. Yun, dun sumasama. So we really have to have a change in values and culture. Unfortunately, or fortunately, I don't really know which, leadership matters eh. So, yan po mga kababayan, no? Sinabi ni Senator Alan Cayetano na once na mag-oath pala itong ina-appoint ngayon sa ombudsman na si Boying Remulla ay nasa kanya na mga kababayan. No? Depende na lang sa kanya kasi kung meron kang agenda, kung meron kang kinabibilangang grupo, no? Ay nasa sa kanya na mga kababayan pala. At sinabi ni Senator Alan Cayetano na sana ay sundin niya yung yung pinag-uoath niya, no? Kung ano yung mga gagawin or ginagawa ng ombudsman ay sana sundin niya mga kababayan, no? Pero sa tingin ko dito mga kababayan ay mukhang malabo. Malabo pa sa sabaw ng adobong pusit mga kababayan na talagang sundin ni Secretary or Ombudsman Remulla, no? Itong kanyang trabaho talaga mga kababayan na maging independent po siya kasi ngayon pa nga lang mga kababayan dito sa mga nangyayari kamakailan sa mga hearing dito sa Senado na umaagree nga po siya dito, no, kay Senator Erwin Tulfo na bend the law mga kababayan. Sometimes we have to bend the law daw mga kababayan. At sabi ni Boying Remulla ay yes sir pa dito kay Senator Erwin Tulfo. So doon pa lang mga kababayan ay isang malaking red flag na yun mga kababayan, no? Malaking question mark na po yun. On my personal opinion mga kababayan, no? Hindi po talaga deserving dito si Secretary Boying Remulla sa ombudsman position dahil nga po siya po isang politiko at yung kanyang mga anak, mga kamag-anak ay nasa kapangyarihan ngayon mga kabayan, no, nasa gobyerno, naglilingkod, no, bilang politiko at membro po sila ng political dynasty rin dito sa Cavite at dapat po ang basihan po, no, or standard po dapat sana dito sa ombudsman ay hindi po talaga politiko mga kababayan, no, at kahit naman abogado po siya ay marami pong deserving mga kababayan na dapat siya po yung or sila po dapat ang in-appoint ni PBBM mga kababayan gaya po nung si Justice Garland, ayan, so galing po ng Supreme Court at yung iba pa na may mga background po dito sa judiciary din, no, hindi lang po mga abogado kundi may mga pwesto po noon, no, dito po sa judiciary talaga mga kababayan, naglingkod sa Supreme Court, sa Court of Appeal, si Commissioner Aguinaldo kung hindi ako nagkakamali ay talagang deserving din po sila doon mga kababayan sa ombudsman position. Pero nagkakataon nga talaga mga kababayan na dikit po itong si Secretary Boying Remulla sa Malacanang at ito po siya po yung pinili despite the fact na marami pong mga pending cases po na inihain, no, laban dito kay Secretary Boying Remulla at meron pa nga po siyang disbarment case
no, na i-final kamakailan lang po ni Atty. Torion, na i-final ni na yung complainant dito si Mayor Basti Duterte, no, patungkol nga po doon sa ginawa po nilang pag-bitbit kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands, kahit na po hindi po dumaan sa tamang proseso, no, hindi mo lang nila pinagbigyan na questionin sa Supreme Court ang ginawa po nilang pagbitbit kay Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, no? At marami pa pong nagkaso, mga kabayan, no? Si Atty. Topacio, meron pong kaso rin na i-final dito kay objection, no? Dito po sa pag-apply niya bilang ombudsman. Si Senator Amy Marcos, meron din po siyang kaso na i-final dito sa ombudsman mismo, mga kabayan, pero walang nangyari, mga kabayan, no? At tuloy pa rin nabigyan ng clearance, no, itong si Secretary Remulla dito sa kanyang aplikasyon, mga kababayan. Kaya po sabi ni Senator Amy Marcos, tinanong niya yung kanyang kapatid kung okay pa ba si PBBM, bakit si Boyeng talaga ang pinili niya bilang ombudsman, mga kababayan, no? Samantalang itong mga kasama dito sa shortlist, kagaya po ni former COA Commissioner Michael Aguinaldo, Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz, si Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Office of the President Deputy Executive Secretary Annalisa Lugan, si retired Supreme Court Justice Mario Lopez, at ang Sandigan Bayan Associate Justice Michael Mosni, mga kababayan. So ito po hindi mga politiko, talagang independent po ito kung masasabi natin, mga kababayan, no? At wala pong kamag-anak silang nasa politika, kaya mas deserving para sa tingin ko sila ang nasa ombudsman position, mga kababayan, dahil wala pong pwedeng makikialam sa ganitong usapin pag may mga corruption, mga kababayan, lalo na pag involved ang pamilya, ay talaga namang mababahiran ka ng pagdududa, mga kababayan, kung talaga bang imbestigahan mo yung kapamilya mo na involved dito sa corruption, ay pag ganitong usapan na isang politiko yung ilalagay mo dyan sa ombudsman position, mga kababayan. So para po sa akin ay talagang hindi po talaga maganda pakinggan na yung ombudsman mo ay politiko. Dapat independent, mga kababayan. At first time ata to na nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan, na yung inilagay mong ombudsman ay politiko, mga kababayan, no? At may mga kamag-anak na active ngayon sa politika. So parang ang pangit pakinggan, mga kababayan, dito sa mga nangyayari ngayon. At nung nakarang araw, meron nag-rally doon sa Supreme Court, no? Nagpasaklulo po sila doon sa Supreme Court, at sinabi nilang tulungan sila na harangin, no, or pigilan itong application ni or pagkatalaga ni Boyeng Remulla dito sa ombudsman position, mga kababayan, no? Kasi sabi nila ay itong pag-appoint kay Boyeng Remulla sa dito sa ombudsman ay para sa cover up ng mga ginagawang pagnanakaw ng mga kaalyado nilang politiko, no, mga kababayan, lalong-lalo dito sa flood control, mga kababayan. At lalo na involved dito yung mga kaalyadong politiko nila ngayon sa administrasyon, kagaya nila Saldico, mga kababayan, na nagtago na po doon sa ibang bansa, at itong pagkakadawit ni dating former speaker Martin Romualdez, mga kababayan, na diniliberan daw ng pera, no, ng mali-malitang pera doon sa kanyang bahay. Ayan, so talaga namang pinag-iisipan nila, mga kababayan, or nasa isipan nila na para pagtakpan itong mga magnanakaw na itong politiko para hindi po sila makulong. Kaya itong si Secretary Boyeng Remulla yung kanilang pinili, no, ang pinili ni PBBM dito sa ombudsman position. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa pagkatalaga, no, ni incoming ombudsman Boyeng Remulla? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.